enforcement agencies. So yung pag-akusa sa amin ng mga bagay katulad ng narco vlogger, pogo vlogger, fake news, ay umaabot, ano yung pro-China vloggers, ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga krimen o depekto na posibleng dumikit sa amin panghabang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalong-lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi, na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dinidemonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito para mapuno yung mali na ginawa niya at magawan ng resolusyon nito. We are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga saloobin ang aming mga kasama dito. Umpisan namin dito kay Dr. Lorraine Badoy. Para sa akin naman, ang pinaglalaban ko at pinaglalaban din namin lahat dito ay yung freedom of expression. Hindi pwede tayong manahimik dito kasi nararamdaman na namin na pabigat ang kamay ng gobyerno ngayon. Parang pinagbubuhatan na tayo ng kamay. Yung freedom, yung kalayaan para mamahayag ng saloobin at yung aming opinion ay ngayon ay sinisikil. At yung nakakatakot na nakikita namin dito ay parang paliit na lang ng paliit yung espasyo namin para pwedeng magmamahayag ng malaya. So, kailangan namin gawin ito kasi kami mga nanay, kami mga meron kami sarili-sarili mga profesyon. Pero para sa akin, ginagawa ko ito for my children and for future generations of Filipinos. Kahit yung ngayon, napakahalaga na ipaglaban natin ang karapatan natin to free expression. This is the greatest expression. It is a right above all rights and it is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom has been endangered by people who are in power and that they will see that we fought for it. Gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon kasi ang nakikita ko ngayon, yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon. Meron akong short stint sa gobyerno. Maliwanag sa akin noon kung anong ibig sabihin pag may hawak ang kapangyarihan. Hindi ito ginagamit para pagbuhatan ng kamay ang mga ordinaryong mamamayan. Ginagamit ito para depensahan, protektahan, at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ito ginagamit para patahimikin, para sirain ang mga buhay namin, mga reputasyon namin. For instance, me, ang ipinamana lang sa akin ng tatay ko ay yung malinis na pangalan niya. Kahit yon, ninakaw ni Ace Barber sa akin. Ang tatay ko was a justice of the Sandigan Bayan when he retired. And he was incorruptible. Hindi nagnakaw ng kahit na isang sentimo sa Pilipino ang tatay ko. Pero ngayon, bigla siya, dahil sa sinabi ni Ace Barbers, bigla siya nagkaroon ng anak na corrupt, na bayaran. Hindi lang bayaran ng kung sino-sino, kundi bayaran ng mga kriminal, pogo at narco na mga sindikato. Yan ang tinuring sa akin ni Ace Barbers at sinabi niya ito hindi lang sa isang maliit na grupo ko, hindi sa mainstream media. Naka-headlines pa ako ng Krappler
Nanay ako, mga anak ko mga scholar. Asawa ko scholar ng PMA. Bigla na lang nagkaroon sila ng nanay na narco-vlogger at pogo-vlogger. Ganyan ang ginawa ni Ace Barbers sa akin. Doktor ako, writer ako. Ang essence ng pagiging manunulat ko ay ang katotohanan. Hindi gagalaw ang ballpen ko, Mr. Ace Barbers, kapag hindi katotohanan ang sinasabi ko, katotohanan ko. Pero ang ginawa mo, tinanggal mo lahat yon, everything that is precious to me, the gift of a good name. Ang mga tatay ko hindi nagnakaw sa Pilipino at pwede kong sabihin yon at walang kokontra sa akin kasi totoo yan. He was never part of the most corrupt budget in the entire country's history. Never. He was a congressman as well. No? So, that one, Ace Barber stole from me, and I think he has to be made accountable for that. Si Miss Joey Cruz. Hello. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong aksyon na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan. Ang gagamitin nating reckoning point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may maling ginawa ang mga vlogger ay yung nararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. And so, ito pong ginawa po namin ngayong araw na ito. Ito po ay bagay na gusto namin itatak sa lahat ng mga Pilipino na gusto at nangangarap ng isang mas magandang Pilipinas. How are we going to achieve it? Sa pagtatama ng mali. At paano natin maitatama yung mali kung hindi natin masasabi iyon? So, para sa akin, hindi ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga taong katulad ko, ng mga kasama ko ngayon, ngayong gabi na to, ay papaliwalain lang at talagang yuyurakan lang, tatapak-tapakan lang nitong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. At walang habas na sasabihin sa lahat ng puntahan niyang media interviews na nilalabanan nila kuno ang mga narco-vloggers at saka mga pogo-vloggers at eventually nga ang mga katauhan pala na yun, ang mga tinuturo pala nila na yun ay kami. Masakit po na matawag na ganon, lalo na sa isang tao na never mo akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka ng ganon-ganon lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi o every time na meron silang tinuturo na mga taong kinakayan-kayanan lang nila, this should be this should be an example to everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag kahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Anong mangyayari dun sa mga susunod na mga
youth natin, hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa Kongreso. That is something that I cannot accept. So, yun po no, ang ginawa po namin ngayong araw na ito ay para po sa, of course, para sa pag-restore ng aming reputasyon na winarak nitong mga tao sa Kongreso, especially yung mga tao dyan sa TRICOM. At para na rin doon sa aming mga mahal sa buhay, para na rin sa mahal naming bayan, at para na rin sa susunod na henerasyon. Because we have to make sure that our freedom to express is preserved. Sir Gian. Hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Itong ginawa namin, ito yung katugunan sa panalangin ng sambayan ng Pilipino na manindigan laban sa mga opisyalis ng gobyerno na walang ginawa kundi walang habas na salaulain ang karapatan ng maliliit sa lipunan tulad natin. Itong pagsasampa namin ng kasong libelo na tinutukoy sa Article 355 ng Revised Penal Code, ito ay isang babala na hindi komo ikaw ay humahawak ng isang posisyon ng kapangyarihan, kaalyado ka man ng Malacanang, hindi ka namin aatrasan. Ito po ang paninindigan ng taong bayan na kasalukuyan namin nire-representa. Itong pagsasampa namin ng kaso, hindi po para sa amin lamang. Kung hindi, ito ay kahulugan, simbolo ng kaapihan na nararamdaman sa araw-araw. Kung papaano tayo binababoy, kung papaano tayo pinagnanakawan. Ayaw nila na tayo ay nagsasalita. Ayaw nila na naghahatid tayo ng impormasyon. At ayaw nila na nadadala natin ang sambayan ng Pilipino sa pagmumulat sa katotohanan na ang Administrasyong Marcos, kasabwat itong pinsan niya na si Martin Romualdez, sila po yung mga magnanakaw na tumatangay ng ating kabangbayan. Patuloy po tayong nagsasakripisyo, naghahanap buhay, nagninegosyo, nagbabayad ng buwis para lamang mayroon silang lulustayin. Tama na po, maawa na po kayo sa sambayan ng Pilipino. Kahit po maliit na kaso, itong libelo, sisiguraduhin namin sa inyo na ito ay iindahin ninyo sapagkat sa pamamagitan ng ating hukuman, mapipilitan po kayo na patunayan ang lahat ng akusasyon na ipinaparatang ninyo sa amin. Saan ka ba nakakita na ako'y ibinuwis ko ang buhay sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot? Sukdulan, ipagpalit ko ang kinabukasan, hindi lamang ng aking sarili. Nawasak ang aking karir, nasakripisyo ang aking pamilya. Tumayo ako para sa katotohanan, para lamang matigil yung pagtatanim ng iligal na droga, yung pambababoy sa karapatan ng mga inosenteng mamamayan. Katwiran ko nga noon, tandang-tanda ko sa conference. Kung gusto natin maitama yung mga nakagisnan nating mali dito sa PIDEA,
ating mga opisyal sapagkat yung mga tao natin sumusunod lamang yan sa atin. Walang kinakailangan na magpalaya tayo ng 10 kriminal. Huwag lamang tayong magpapakulong ng isang taong walang kasalanan. Kaya ito hinahamon ko si Congressman Barbers sa pamamagitan ng kasong isinampa namin laban sa kanya. Ito ang tamang pora para makita natin kung paano irespeto ang karapatan ng bawat isa, mapaakusado ka man o mapakomplainan ka man. Ilabas mo yung mga katibayan mo na kami ay tumatanggap sa mga drug lord, ganun din sa mga pogo. Ilabas mo lahat yan. Yung sinasabi mo na kami ay swelduhan, nakikinabang sa negosyo ng mga sindikato na yan, ilabas mo ang ebidensya mo. Hindi yung puro ka ngak-ngak. Sir Mark Lopez. Kanina po, may pinost ako na na-inspire ako kasi ni Dr. Lorena, no? Na yung meron siyang quote na binanggit nung isang araw. This quote was made by Edward Snowden. And it said that when exposing a crime is now treated as a crime, we are ruled by criminals. Alam niyo po, ang nakaharap niyo dito, mga ordinaryong mamamayan, mga professional po, may kanya-kanyang endeavor sa kanilang mga buhay. At ang common denominator po namin is that we are citizens of the Republic, merely expressing our voice, our sentiment, our opinions on issues of national interest. And nakakapagtaka po na bakit kami pinag-iinitan ngayon ng mga nasa gobyerno dahil po sa aming pag-express ng aming sentimiento. Nakakapagtaka po bakit kailangan nila kaming i-drag sa isang hearing at gusto nilang palabasin na iniimbitahan kami, pero bakit kami pinipilit? At yun nga, hindi na nila maiwasan, sila na mismo, sa kanilang mismo ng bibig nang gagaling, na kami daw po ay narco-vlogger, togo-vlogger, sa kanila po nanggaling. At yan nga po ang dahilan kung bakit ngayon kami nandito, kung bakit po kami gumawa ng hakbang, kung bakit po kami umaksyon. Kasi nga po, parang nagkakagaguhan eh. Para po yatang kami ng mga ordinaryong mamamayan na gusto lang naman namin ng isang matinong gobyerno, gusto lang naman namin na I think ang ano po dito is that kahit anong kulay namin, kahit ano po ang aming political leaning, iisa lang naman po talaga yung gusto nating mangyari. At yun po yung umasenso, umangat ang ating bayang Pilipinas. Kaya nga po kami nagsasalita, kaya po kami nag-expose ng mga problema sa gobyerno, kaya po namin sinasabi na merong ganitong issues, kaya po namin hina-highlight. At hindi naman din po nanggagaling sa amin yun. Kami din po ay bumabase lang din naman sa mga nalalaman namin sa paligid-ligid, sa mga nire-report din, sa mga nakikita natin mismo sa gobyerno, di ba? Hindi naman po namin ini-invento ang mga sinasabi namin. Hindi naman po namin yung ginagawang parang ano lang kami, parang mga kwentong barbero. Kaya
po ito ngayon, itong ginawa namin ngayong hakbang laban kay Congressman Ace Barbers, kasi lumalabas po siya po yung nagiging siya po yung parang nagiging purveyor ng fake news. Lumalabas po siya po ang nagkakalat ng ng balita o ng issue na wala naman po siyang pinangahawakan. At kami po yung naapektuhan. Kami po yung tinarget. Ako po mismo, personal, in public, in-identify niya. At sinabihan niya pa ako ng isang homophobic slur. Wala naman ng problema yun Kaya sinabi din niya na wala rin problema kung tawagin silang stupido. Lalo na ho siya. Pero, yung sabihin niya po na kami, itong mga nakaharap dito, pinabayaran, pinapatakbo, may sinusunod na programa ng isang sindikato o ng isang grupo na para po kami ay gawing ahente ng pagbagsak o pagsira sa gobyerno. At parang foreign agents pa kami, sinasabi na kami po ay espiya ng isang foreign entity. Ang lupit naman po siguro nun at hindi naman po talaga tama yon, lalo na po sa isang katulad ni Congressman Barbers na isang public servant. Abuse of authority na po yon yung ginagawa niya. Abuso na po yon at ang kinakalaban niya na po ay yung ordinaryong mamamayan na actually yung kapangyarihan niyang ginagamit ngayon sa amin lang din naman galing. Sa atin lang naman din po galing yan. Kaya ito pong hakbang na ginawa namin ngayong araw na ito, tama po yung sinabi ni Attorney Trixie, ito po yung tamang paraan. Ito rin po yung para ipakita namin sa katulad ng stupidong mga congressman na yan na ito po ang mga avenue na pwede niyong gawin kung kayo ay naagrabyado. Meron na po tayong mga batas, meron na po tayong mga laws na pwede na pong nating gamitin, pwede po nating yan, pwede po nating i-invoke yung mga yan kung tayo po feeling natin na agrabyado tayo, lalo na po sa mga paninirang puri. So, binabalik lang namin sa katulad ni Congressman Barbers yung ginagawa nila at ginagawa namin at pinapakita namin sa pamaraan na ito sa pagsampa ng kaso sa kanya, laban sa kanya, na ito ang paraan, ito ang tamang daan, ito ang dapat niyong gawin. Kasi inakasahan niyo kami, sinasabihan niyo na kami ay narco, kami ay polgo vloggers. Kaya dapat, kung meron kayong ebidensya, dapat nagsampa kayo ng kaso. Diba? Ang nakakapagtaka kasi, bakit kailangan gamitin niyo yung hearing sa House of Representatives, dyan sa TRICOM, para ungkatin niyo yung issue na yan. Kung kayo mismo confident, ikaw Barbers, kung ikaw mismo confident na meron kang pinangahawakan, bakit hindi ka magsampa ng kaso? Kung ikaw at tinamaan sa paninirang puri na ginawa namin, kung meron sa mga congressman na naapektuhan sa mga sinasabi namin, ba't hindi kayo magsampa ng kaso? Bakit nyo kailangan daanin dyan sa kanyang hearing? So yan po mga kababayan, yan po lang yung gusto namin maging mensahe dito sa aming ginawa. Na kami po, dahil ordinaryong mamamayan, meron po din kaming dapat karapatan na ipagtanggol ang aming sarili. At ito nga po ang aming gagawin dahil ito ang naaayon. At ito ang sinasabi ng batas. Maraming salamat po.
Pilipinas, China. Actually, itong mga from the government, tinawag na nila sa amin makapili, tinawag kaming pro-China, traitor sa Pilipinas. Pero dahil kami, alam namin na pag pumasok kami sa usaping politika, it means may kasabihan tayo na if you cannot take the heat, get out of the kitchen. Pero since gusto pa rin namin ipaglaban ang sa tingin namin nakakabuti sa Pilipinas, ay pinaglalaban pa rin namin. Nandito pa rin kami. Sa akin lang, kung hindi mo kaya ang kritisismo ng mga tao, if you cannot take the heat, get out of the kitchen. The moment na pinasa nila yung kanilang certificate of candidacy, alam nila na ang mga tao ang boss nila. At katulad sa isang kumpanya, ang boss mo may karapatan niyang i-criticize ka sa ginagawa mo. So, hindi kasi pwede, ang hirap pangalagaan ng reputasyon. Sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas, isang mali mo lang, sira na ang reputasyon mo. At lahat kami dito, pinapangalagaan namin yung reputasyon araw-araw, hindi lang para sa amin, kundi para sa pamilya namin. Sabi nga ni Doc Lorin, ayaw namin madungisan ang pangalan ng mga pamilya namin. Lalo na sa administrasyon na to, na ang hirap mabuhay ng tama, kailangan mong magdoble kayod. May mga tao na gumagawa na ng masama para lang mabuhay. Pero kami, ginagawa namin yung tama kahit mahirap. Pinapangalagaan namin yung reputasyon namin kahit mahirap sa administrasyon na to na sobrang hirap. Kaya hindi kami papayag, hindi ako papayag. Nasisirain niya yung reputasyon na ang tagal kong pinangalagaan. Pinangalagaan ng mga ninuno ko, ng magulang ko, ng mga kapatid ko. Hindi ako papayag. Una, hindi kasi nila pwedeng masabi na hindi kami tinatarget. Kasi, kung gagawa lang pala sila ng polisiya, kung gagawa lang pala sila ng guidelines, bakit pinipilit nila kami? Wala bang ibang vlogger na pwedeng magbigay sa kanila ng idea? Diba? Kung gagawa lang sila ng guidelines, si Kong Geraldine, sabi niya, nag-research sa labas, diba? Nagtanong-tanong na siya. Kung ganun ka-importante ang opinion namin, makipag-usap siya sa amin. We can provide our opinion outside the Congress na alam namin na kapag nasa Congress ay ginagamit nila, nagpa-power play sila. So ngayon, kung ganun talaga ka-importante ang opinion namin, they can talk to us saan gusto nyong venue. At bakit kailangan pa, kung polisiya lang pala yan, bakit sabi ni Kong Gutierrez, mananagot? Policy? Gagawa lang tayo ng policy, mananagot kami? Diba? So hindi nyo pwedeng sabihin, kasi pinipilit nyo kaming pumunta dyan. Gagawa lang naman tayo ng policy. Ang daming mas maraming mga following ng mga vloggers, hindi lang political vloggers, kahit sa showbiz at sa ibang mga larangan ng vlogging at content creation, maraming nangyayaring fake news. Maraming nangyayaring siraan. Diba? So, hindi ko maintindihan kung bakit nila pinipilit na kami kung hindi pala kami targeted. Diba? Pag wala bang kritisismo, saka lang kayo makakapagtrabaho. Pag wala bang kritisismo, saka lang kayo makakapag-isip kung anong makakabuti sa Pilipinas. The moment na pinasok nyo ang gobyerno, dapat alam nyo, dapat nilakasan nyo na ang loob nyo. Kami nga, itinawag nyo ng lahat-lahat eh. Pero hindi kami naging iyakin. Again, kung hindi nyo kaya ang sinasabi ng taong bayan, na ito na lang ang way para ma-express namin yung mga nararanasan namin araw-araw, yung hirap na pangalagaan yung reputasyon namin. Diba? Nahihirapan kami. So, ang way namin para ma-express yung aming paghihirap araw-araw ay sabihin sa inyo na, hoy, nahihirapan kami. Isipin nyo naman kami. Pero kami na nagsasabi na nahihirapan kami, gusto nyo pa kaming patahimikin. Gusto nyo kaming ikulong, i-contempt. Tama ba yun? Binabayaran namin kayo para alagaan kami. Hindi para sikilin kung anong mga karapatan namin. Relax. Una, hindi kasi ako nakatanggap ng invitation.
Hindi ako nakatanggap ng formal invitation. Narinig nyo naman, na-isend nila kay Dr. Mata. And dahil nga this is just creating a policy daw and everything, I don't think that I'm compelled. Kasi there are a lot of more qualified na mga content creator. And I didn't get a invitation. Pero nakalagay sa dyaryo na yung pangalan ko that I am invited. At ako po, nakatutok ako sa mga nangyayari sa bansa. At alam ko na ang mga sinasabihan nila na pogo vlogger, narco vlogger ay kami. And the fact na ilagay mo doon yung pangalan ko, you made me a target. Sinabihan mo na ako na binabayaran ng drugs, ng drug money, na binabayaran ako ng pogo. Siguro bago nyo kami akusahan ng ganon, patunayan nyo muna na pogo vlogger kami. Na traidor ako sa bansa at lahat-lahat. Kasi kung hindi nyo mapapatunayan, bakit ako pupunta dyan? I am not a valid resource person. Pero pinalampas ko eh. Kaya nga hindi ako nakapunta dito. Kasi one day na lang yung nasa Bicol po ako, kaya po ako maitim kasi nagbubungkal po ako ng lupa. Para mapangalagaan ng reputasyon ko, nagbubungkal po ako ng lupa para mabuhay lang araw-araw. Tapos sisirain lang ni Ace Barbers ng ganon. Pero sige, palampasin ko kasi hindi nga kami iyakin. Diba? Pero the moment na ilabas mo dyan na may show cause order ako, it means something eh. Masama ang ibig sabihin nun. Anong iisipin ng komunidad ko, ng pamilya ko na may show cause order ako? At kahit sinong tao na makakabasa ng pangalan ko, at ang pangalan ko po ay Junior. Ako po ay pinangalan sa tatay ko. At ang tatay ko po ay kilala sa amin na grabe ang reputasyon, na tumutulong. At hindi po ako papayag bilang Pilipino, sana po lahat tayo hindi papayag na sirain lang ng mga taong to na binabayaran natin, na binibigyan natin ng kapangyarihan, ang pangalan na araw-araw ay pinagtatrabahuhan natin na hindi madungisan. Miss MJ Campbell. Nina ni Coco, hindi kami iyakin. Ako lang yata. Pasensya na. As I was on my way here kasi, syempre, yung mga anak ko, apektado rin, di ba? And they did not want me to go here kasi nga syempre ang hirap kalabanin ng gobyerno, ng mga mambabatas. Ang hirap eh. Hindi to biro itong ginagawa namin dito ngayon. Ito mga nakikita niyong mukha rito, ito yung mga handa actually na mamatay para sa bayan. And yes, I'm one of them. Pero sana lang walang damayan ng pamilya. Diba? Alam niyo, last year pa, sinabihan na ako ng nanay ko. By the way, yung mother ko and my mom-in-law are both bedridden. And nasa mga last few days na sila ng kanilang mga buhay. Which makes it even harder for me na maglaan ng oras para sa mga ganito. Last year, binalaan na niya ako. Sabi niya, anak, pwede ba maghinay-hinay ka na muna? Huwag ka na munang makikitang malapit sa mga Duterte because I'm sure pag-iinitan ka. Huwag ka na munang kumontra o mag-criticize sa gobyerno. But of course, my mom knows me na kahit sabihin niya yon, hindi ko pa rin mapipigilan na magsulat, na mag-criticize, o na maglahat ng aking mga opinion sa social media. And then just few months ago, inulit niya ulit, anak, tignan mo, pag-iinitan na kayo, ganyan-ganyan. Tigilan mo na muna kasi kita mo, hindi ako makatayo. Paano kita dadalawin sa kulungan? Diba?
mean, nagagawa pa niyang biruin ako, but it hurts sa nanay ko. And sa akin din, because masama rin akong anak. But kung kailan ako tumanda, tsaka ako naging pasaway. At kaya ako sumusuway sa magulang ko ngayon kasi magulang na rin ako eh. I'm a mother of two. And ginagawa ko to para sa mga anak ko sa sitwasyon na kinalalagyan namin ngayon. Alam niya, nakakamiss ang panahon. Yung panahon na ang kalaban natin, ang kalaban ng gobyerno at ang kalaban natin ng ordinaryong Pilipino ay mga drug lords, mga major tax evaders, mga swapang na oligarka, mga crime syndicates, mga terorista, mga hoarders and smugglers. Ito yung mga kalaban natin eh. Common enemy natin yan noon, di ba? Bakit ngayon? Bakit parang wala nang bukang bibig na kaaway kundi ang mga trolls at fake news? At pag sinabing trolls at fake news, parati nilang i-relate yon sa amin. Sa aming mga critics o sa aming mga nagsasalita at naglalahad ng mga opinyon. Sabi ni Representative Barbers, kaya niya kami pinatawag dahil may tumawag o may nagsulat na drug lord daw siya. Wala akong alam dito sa mga taong nakaupo ngayon na gumawa noon. Ngayon kung meron man, isa siyang mambabata, so I'm sure alam niya na meron namang cyber libel at libel na pwede niyang gamitin para kasuhan ang sinumang nanira ng puri sa kanya. Pero sa halip, ano ang ginawa niya? Lahat kami, ni-round up niya para sa isang hearing na in his previous interviews and in his many interviews, alluded na mga narco, pogo, China paid, fake news purveyors. Diba? Sana, Congressman, kung nasaktan ka at ang pamilya mo sa pagtawag sa'yo na drug lord, sana naisip mo rin kung ano ang nararamdaman ng mga pamilya namin, ng mga anak namin, ng mga ina namin na nasa katandaan na. Nung kayo ay nagsalita at tinawag kami or nilabel kami, although indirectly, pero in-identify kaagad ng publiko na kami yun dahil sa mga sunod-sunod mong mga interview before, during, and after the hearing. Sana naisip mo ano magiging epekto noon sa mga anak din namin, di ba? Kaya ngayon, bilang pagkilala sa mga batas na mayroon na tayo, na mukhang nakalimutan nyo yata na gamitin, ito ngayon yung ginagamit ng grupong ito at ng mga ordinaryong tao na ito para ipakita sa inyo kung paano ba dapat ang gawin pag tayo ay sinisiraan ng puri. Hindi dapat dinadala sa Kongreso kung saan walang kalaban-laban ang kabilang panig. Dalhin po natin sa korte nang sa gayon, makita, mailahad at matimbang ang mga ebidensyang meron tayo. Huwag sana nating gamitin ang ating mga kapangyarihan para manakot ng mga ordinaryong Pilipino na naglalahad lamang ng opinyon. Ang kritisismo po ay hindi krimen. Ang opinyon ay hindi balita. At ang dissent or ang pagsalungat, pagpuna, pagkontra ay hindi rin disinformation. Ito po ay parte ng ating kalayaan, ng ating karapatan na mamahayag. Fundamental right po ito ng bawat Pilipino. Huwag nating hayaang mawala at huwag nating hayaang sikilin ang ating karapatang ito. Salamat, MJ. Ms. Crisette Chu. Hello.
Hello. Hi. I'd like to address my fellow Filipinos kasi I just want to clarify na baka akala nyo kami yung tinatakot. Hindi kami yung tinatakot, kayo ang tinatakot. We are just being made examples that if they can do this to us who have a huge following, who have presence in social media, they can do it to you. When they go to June Abinas's house at midnight and say that kukunin yung gadgets niya kasi ang kaso niya unlawful utterances, it's a warning to you that if you ever cross the line or if you offend them, they're also going to go after you. Baka you think, you look at us and think, it's okay because they deserve it. We represent kung ano ang kaya nilang gawin sa inyo. Kasi kung kaya nilang gawin sa amin, that we have followers, that she's a lawyer, she's a doctor, alam mo yun, I work in media, people here have actual jobs. And they want us to be made examples kasi they want you to fear criticizing them. So, nakikita nyo kami, either you're happy, whether you're happy that we're going through this or you're sad that we're going through this, just so you know, just so it's clear to everyone, we're just examples of what they're capable of doing when you criticize them. And this is why we are suing Ace Barbers. We are not suing them for us. Ako, personally, I'm suing him for all the Filipinos na siguro takot or hindi alam kung anong gagawin pag sa kanila gawin to. We just want you to know you have a legal remedy. This is what you do to fake news purveyors. You sue them. You sue them for libel. You sue them for cyber libel because Ace Barber seems to think na he needs all these regulations on social media. He doesn't. We have laws. We have ready laws on how to sue people who slander your name, who libel you. This is it. You sue them. You sue them like we do Ace Barbers who, for some reason, handpicked us and said narco vloggers kami. And pogo vloggers kami and purveyors of fake news kami without a single shred of evidence. This is what you have to remember. Pinatawag kami doon, sinabi niya December 4, December 16, and in all those other TV interviews, radio interviews that he said outside of Congress, so he doesn't have parliamentary immunity. This is the reason we can sue him. Wala siyang parliamentary immunity when he said all those things. And then he called us and then he sent us our invites on January 28th. He said we were pogo and narco vloggers without any single shred of evidence. Kasi gusto niya. Kasi he has impunity. He feels like he can do it. Kaya niyang sabihin yan about us. Kaya niyang sabihin yan about you. So, we're suing him kasi gusto namin ma-realize ng mga fellow Filipinos natin that, you know, someday, we are the first, but we will not be the last. Kami ngayon, but someday, you will refer to our case against him because this is the first in history. This is the first in Philippine history that a group of people, a group of vloggers are suing, we're suing a congressman because he felt like he could just get away with ruining our reputations. Personally, you cannot get away with ruining our reputations. Hindi pwedeng ganun. Patunayan mo. Now, if mapatunayan mo, kasuhan mo kami. Patunayan mo muna. Since we do not have the power to say that to you in the HR, if you call us during the hearing, then we're going to the court so that the court tells you to prove to them that we are narco vloggers, pogo vloggers. You prove it to them and you prove it to the world that we are narco vloggers and pogo vloggers. And then, bahala na ang korte. Kung hindi mo mapatunayan, then you'll be imprisoned, I guess. And Kathy Bina will also sue you for so much. She's going to sue you because she's the one with money. So anyway, pag hindi mo napatunayan, then I'm so sorry, you'll also go to jail the way, you know, regular people who lie and slander other people go to jail. So to my fellow Filipinos, this is not just for us. Kasi totoo lang, it's easy to fold. It is. It is easy to shut up. Like, for example,
tinatakot-takot kami. Like, for example, my family would say, tumigil ka na nga lang, ano ba nakukuha mo? Wala. I don't know. I don't know ano nakukuha kasi sa puso ko, I feel the need to fight. I see Duterte who's 80 years old, still fighting. I see people lining up outside PGH. Alam mo yun, every day you want to give up kasi wala ka naman talagang nakukuha. And for some reason, God reminds you, or your fellow Filipinos remind you that you were given a voice for a reason. So that's why we fight. Because for some reason, we're here, we have voices, and the right way to use that voice is, you know, we have to fight for what's right. So, yun lang sasabihin ko, na ano ba sasabihin ko? Yun lang. Okay, so Ace Barbers, you wanted to see us. I hope you see us in court. Miss Cathy Binag, magandang gabi po sa inyong lahat. And yes, magpa-file po ako or kami ng damages after ng kasong ito. Alam niyo ho, nung lumabas ho ako at nagsalita ako at nagdesisyon ako magsalita against sa ating presidente sa kanilang ginagawa or vision nila sa paggamit ng droga, lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong pwedeng pumatay sa akin. Alam ko na malalagay sa alanganin ang pamilya ko. At alam ko marami akong kaibigan na mawawala. At nangyari ho. Pero pinili ko pa rin pong magpatuloy kasi yun lang ho yung kaya kong ibigay para tumatanda na rin ho ako. And ang hirap din ho sa sitwasyon ko kasi both my parents namatay na ho. Wala akong magulang. And I have 5 kids, 4 na babae. At matitino, matatalino, mababait. I'm so proud of them. And eto lang yun. Yun, katulad nila Crisel, kami mo lahat dito. Wala ko kaming hinihingi. Hindi ko kami naghanap ng posisyon. Hindi kami nagpapasikat. Ano papasikat? Sikat ka, mamamatay ka. Yan ba yung sikat? Isinasalang mo yung buhay mo. Hindi po joke yung ginagawa namin. Sabi nila, may isa nga akong friend, sabi, why is Cathy, parang, she went ballistic na. Sabi ko, ballistic na kung ballistic. As long nagsasabi ka ng totoo. Ako hindi ko maintindihan yung nangyayari ngayon. Sa ating mga politiko o leader natin sa ating bansa, dapat ho, kung kayo ho ay kinikriticize, tanggapin nyo ho, pray for it, pag-isipan nyo, and tingnan nyo ho yung sarili nyo sa salamin kung tama ba o mali yung ginagawa nyo. Ang nakikita ko ho dito, yung nangyayari ho sa amin ngayon, hindi na ho to bago sa akin. Nangyari ho to sa akin. Simula 2021 hanggang ngayon, yung pagbubuli ng tuloy-tuloy, yung ginagawa nila, sabi ko nga sa'yo, kaya nga ako natauhan, yung ginagawa nila kay VP na panggigipit, tuwag naman ho yung mga yan eh. Manggagamit ho yan. Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mong sila itself ang gagawin, hindi na gagawin. Kaya sa inyo, na akala nyo kakampi nyo yan, kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. Look what happened. Di ba ang dami lang tinanggal ngayon sa mga trabahador nila dyan sa gobyerno? Nagki-cleaning daw sila kasi feeling nila yung loyalty, naglo-loyalty check sila. So, lahat po kayo disposable. Lahat po kayo itatapon. Pag tapos na sa inyo, itatapon na kayo. Atty. Trixie, Atty. Vic Rodriguez, VP Sara. So, don't think na kayo ngayon na nakaupo, magtatagal kayo dyan. Lahat kayo basura. Lahat kayo trapo. Lahat kayo gamit sa kanila na pag pinagsawaan na or wala na silang pakinabang, itatapon lang din nila kayo. Sa mga tinanggal sa trabaho, magsalita ho kayo.
sa PSG, sa security, sa mga empleyado ng gobyernong tinanggal, magsalita ho kayo. Huwag ho tayong matakot sa kanila. Kasi yung ginagawa nila sa akin, sa amin, katulad ng mga kasama ko dito na sinasabi nila na tinatakot kami. Yun, sabi nga ni Crisette, it's easy to fold. It's easy to umatras ka na tumigil ka. Pero pag tumigil po kami, sino pa pong magsasalita para sa inyo? Kami ho, never ho kaming naglabas ng chismis. Never ho kami, hindi ho theory. Facts, kinukuha ho namin sa kwento nila, the way sila mag-hearing, lahat ng nilalabas sa media, lahat ho, doon namin dinadissect yun, doon namin kinukuha yun, tapos bibigay kami ng aming opinion sa nakikita namin. At yan po ang karapatan natin bilang Pilipino. Kasi democratic country tayo. Dapat ho talaga may freedom of speech dapat nagagamit natin. Huwag ho kayong tumakbo kung ayaw yung maging makriticize. Ang bawat Pilipino ay may karapatang i-question kung ano yung pagkakamali ng sino mang leader na nakaupo sa inyong pwesto. Ngayon, Ngayon po, wag na lang ho kayong tumakbo. Ngayon sa darating pong eleksyon, ang mamamayang Pilipino, tayo po ang bida. Bumoto po kayo ng tama. Tanggalin niyo ho ang mga congressman na walang prinsipyo at natakot na mawala ng pondo kasi sabi na napilitan kami. Kasi mawawalan kami ng budget. Ano ba mas importante? Pera o mamamayang Pilipino? Do you think that the Filipino people will never understand your situation, yung sitwasyon nyo, na iniipit kayo? Mas mamahalin mo kayo kasi principled kayo, kasi may integridad kayo. Pero mas pinili nyo na kung ano yung mapapakinabangan nyo more than, tsaka yung posisyon nyo more than sa mamamayang Pilipino. Yun lang po. Kaya dapat po iboto natin, palitan nyo na ho yung mga congressman dyan na bumoto. So magalit na kayo kasi yung katotohanan eh. Mas may bayag pa nga ho itong mga to, nakakapagsalita tapos binubuli nyo. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumalang. Women's Month ngayon, may nagsalita, sabi ni Martin, suportahan ng kababaihan. Martin, naging kaibigan kita minsan. Hindi ko in-expect na magiging ganyang kakasama. May asawa ka, buhay pa ba nanay mo, hindi ko alam. Pero eto lahat kami, mga babae, ina, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. So, kasi eto ginagawa mo sa amin eh. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumalang at panindigan nyo yung pagiging politician nyo na ang inyong layunin is para sa ikabubuti ng ating bansa at mamayang Pilipino. Maraming salamat po. Salamat. Hirit muna ako kasi introduction yung kanina. Ang nakikita natin dito may disparity, may pagkakaiba. Congressman yung kalaban namin dito. Ang isang kongresista, bukod sa bahagi siya ng isang body, ng legislature na may power of the purse, may power gumawa ng batas, may influence, may mandato, may power to cite in contempt, may power, madami niyang powers. Kami, ang sinasandalan namin ay ang aming mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Karapatan magsalita at magpahayag. Karapatan na magpulong-pulong. Karapatan na mag-petition for redress of grievances. Garantisado ng saligang batas. Pero, may ini-endanger nila yung karapatan na yan eh. Kaming ordinaryo mamamayan, mayroon kaming sinasandalan, pero kahit yon gusto nilang salagin, gusto nilang i-corrupt. Kasi yun lang ang nakikita natin dito. Nasa kanila na lahat, may pera sila, may power sila. Kayang-kaya nila kaming i-cite in contempt. Tingnan niyo yung pambabalahura nila sa amin during the hearing. They said that because they can. Kaya nilang i-threaten yung lisensya ko. I'm the only lawyer here. And the only reason they were asking for my disbarment is dahil hindi ako nagpakita sa hearing. Pero entitled ako dun sa sarili nilang mga rules. Entitled ako to notice. Bukod pa dyan, anong ginawa ko bilang isang abogado? Kinwestiyon ko ang legalidad ng hearing na yun, which is my right as a citizen. Pero, isa sa usapan dun, pag-aralan natin paano natin ito padidisbar. And they said that in the safety of their parliamentary immunity. Bukod pa dyan, Paduano, Congressman Paduano,
And then, Congressman Barbers also says, she's a lawyer. She should be advising her friends what to do. Tala, tinuruan mo ba ako? What about you, Mr. Barbers? You aren't a lawyer. Why do you presume to know what I can and cannot do? Baka gusto niyong i-look up yung ambulance chasing. But he said that because he can. Stupid. No matter how uninformed. Stupid. Thank you, Mark. No matter how uninformed, di ba? No matter how out of place, no matter kung paano siya makapanira, kaya niyang sabihin yun. Ang gusto niya, kunin niya yung karapatan namin na magsalita in the same way that he does. Pwede tayo magsalita to check our government officials. Kasi nakaupo sila, by the power of our vote, nakaupo sila being paid by our taxpayers' money. Pero gusto nila limitahin yung karapatan na yon under the guise of fake news. O sige, fake news, hindi man nila ma-define ng fake news. Aminado sila walang batas sa fake news. Aminado sila na even the press secretary says, pag-aaralan pa namin. And Congress's inquiry is pag-aaralan pa namin. Pero anong ginawa nila nang di kami dumating? Nagpa-imbestiga sa BIR kung nagbabayad kami ng buwis. Tayo ba may power to do that? Taxes, our tax returns are confidential in nature. In the same way na pinakialaman ng mga kongresista ang COA reports tungkol kay Vice President Inday, na confidential habang hindi pa tapos yung pagsusuri, gayon ang ginagawa sa aming tax returns. Sino ba sa kanila ang willing na magpakita ng kanilang salin? Ha? Kung gusto niyo lumaban, sige, pero magdidemand ako laban patas. I'll show you you show me yours, I'll show you mine. Yes. Labas niyo sa alin niyo. Labasan. Labasan ng pera. Gusto niyo. Sa kanila, meron. Malalaman yung qualified pala kami ng 4-piece. Ipapasok tayo sa notice. Sila may hidden wealth, kami may hidden poverty. Ano ba? Unexplained poverty. Baka malaman yung akabang account ko, yari tayo. Social climber ba? Bukod sa salin, may liquidation din, ha? Ayun. Ay, nga pala. Habang nandito na rin lang tayo, labas nyo na rin kung paano nagkablangko yung BICAM report. Ang dami ninyong gustong kalkalin sa amin from the safety of your immunity. Pues may limitasyon din po ang immunity ninyo. Correct. Bukod pa dyan, dumudulog sa Korte Suprema ang ilang mga grupo tungkol dun sa mga ginagawa ninyo at tupagin nyo kaya yung depensa nyo. Tama lang naman na magtanong kami. Alam nyo yan. Pero ginagawa niyong excuse yung fake news. Sa pagsusuri ng ilang mga dalubhasa, sinasabi na nila, may problema tayo sa fake news kasi yung ibang sinasabi niyong fake news ay time-bound. Ibig sabihin, pwedeng mali noon, pero totoo na ngayon. O anong gagawin natin kung naparusahan na yung tao? Anong gagawin natin pagka yung katotohanan, kayo mismo yung gumagawa ng pagkapeke na nun? Paano ko yung pagkapeke galing sa inyo? Gagamitin nyo pa rin ba yung parliamentary immunity ninyo? Ang nakakatawa dyan is, akala nyo naman kami, hindi kami nasasaktan in the same way that you are? Meron din naman nagtotroll sa amin. Yung iba, binabayaran nyo pa siguro. Emphasis. Di ba? Diba? Paano kung Paano kung may mga gano'n? Ensemada. Or, dalawa ng ensaymada, please. Order. Meron ba? Yan. Paano kung gano'n? Kami tinotroll din kami. Pero hindi kami pikon katulad nyo. And in fact, alam namin na kaya lang ninyo ginagawa yan because you are enjoying your power a little too much. Kaya kami nagsasalita because you're enjoying your power a little too much. Doon kayo sa enjoying parte, nasan yung serbisyo? Kung may nakikita kaming serbisyo sa inyo, ang dali sabihin na, ay, kawawa naman si Congressman, sige.
hayaan ko muna ngayon kasi maganda naman yung mga pinasa niyang batas eh. Wala eh. Nakikita ko yung GAA na pinasa ninyo eh. In 2024 and 2025. Alam niyo, nakalimutan namin yung almost 800 billion pesos na ayuda? Hindi. Mr. Congressman, parang parang yung sinasabi ninyo sa amin, kaya niyong magsalita, dito kayong magsalita sa amin ngayon. Kami, sabihin din namin yan sa inyo, Mr. Congressman, tara sa korte, doon kayo mag-explain. So, si President Duterte meron siyang sinasabi at gusto ko sabihin sa mga congressmen kasi kailangan nga i-recalibrate at kailangan paalala sila, no? Hindi kayo special, mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Kami, may karapatan kaming unahin ang mga pinagagawa ninyo kasi pasweldo kayo ng bayan. So wala dapat natatakot na kahit na sinong Pilipino na mag-criticize sa isang lingkod bayan. At saka gusto ko talaga yun kasi may sinasabi kasi nila, no, magdemanda ka, Ace. Pero kasi hindi ko na-experience yon nung nagtrabaho kami kay PRRD na short stint ko sa gobyerno. Napakarami ng ibinato sa amin. Pero hindi namin pinakialaman, hindi namin pinatulan. Kasi nga maliwanag sa amin, ramdam na ramdam namin yung kapangyarihan na hawak namin sa mga kamay namin. Konting kembot lang, marami nang pwedeng magandang mangyari sa Pilipino kapag ka ikaw ay nagsisilbi. At marami namang pwedeng masamang mangyari kapag ka ikaw ay abusado, arogante, magnanakaw. No, so, sa dinami-dami ng problema ng Pilipinas, ang pinag-aaksayan nyo ng panahon ay ang mga, vloggers, opinion ng mga ordinaryong mamamayan. Diba? So, kasi I don't want to set a dangerous that kind of mindset, no? Although it's true that pwede nyo kaming dalhin sa korte. Pero kasi ang pakiramdam ko, at saka yung saligang batas kasi, nilikha yan bilang proteksyon ng mga ordinaryong mamamayan sa gobyerno. Kasi ang gobyerno ay napaka-powerful. No, kitang-kita natin ngayon, wini-weaponize ang Kongreso. Kahit ang PNP weaponize. Naramdaman ko yan nung nakita ko yung KOJC siege. Napakabigat ng kamay ng gobyernong ito sa ordinaryong mamamayan. Na yung mga karapatan namin na very sacred, no, nandyan na sa saligang batas, kahit yon tinatanggal ninyo. So, dapat maliwanag sa mga lingkod bayan na hindi nyo dapat pinapatulan ang mga Pilipino. Dapat ang tingin nyo dyan, katulad nung pagtingin namin, nung panahon namin, inaaruga, pinagsisilbihan, minamahal. Hindi yung binababoy ninyo, tinatakot ninyo, pinapaiyak ninyo mga nanay. Diba? So, hindi kayo special ace barbers, mga trabahante lang kayo sa gobyerno. And additional is, pigilan niyo ho kaming gamitin. Kasi wag po tayo magpaka-plastic dito. Wag niyong pagtakpan yung mga mali niyo. Sagutin niyo yung GAA at saka yung BICAM. Wag niyong pagtakpan na ngayon ang narrative ninyo sa gobyerno, ginagamit niyo pa ang pera ng bayan para siraan kami at para pagtakpan yung kamalian at katarantaduhang ginawa ninyo sa GAA at BICAM. Kaya kami ngayon, yung inyong nilalatag nyo dito sa harapan, yung naratibo ninyo is fake news. Ano po bang mas fake doon sa mga blanco sa BICAM? Sagutin niyo yan. Kasi kaban ng bayan yan at sweldohan ho kayo ng mamamayang Pilipino. Wala ho kayong karapatang iwasan yan. At gawan niyo ng storya, yung katulad namin, at papalabasin niyo kami ang masama. Babalik ako, thinkers are doers. Ganyan kayo mag-isip kasi gawain nyo. Pati ang impeachment ni VP Sara, kating-kati kayong gawin kasi you want to cover up yung mga mali nyo.
yung mga kalokohang ginawa niyo dyan sa BICAM at GAA. Huwag nating tigilan niyo yan. Sagutin niyo ng diretsyo. Then, doon tayo mag-usap. Sinabihan ko naman kayo, para patas, mag-usap tayo sa equal grounds, hindi dyan sa HOR. Gusto nyo, magbardagulan, sabi nga ni Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Bardagul Queen yan. Wala ito sa kulay ng partido natin. Dilaw, pink, verde, pula. Doon tayo sa tama. Ang naratibo dapat natin dito bilang mga leader ay para sa ikabubuti ng ating bansa at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Salamat po. Okay. Katanungan. Marami ng mga katanungan yung sagot po dahil sa opening statement ko ninyo. But I only have 2 questions. First, gaano po kahalaga na hindi lang po kayo ang nagsasalita, pero maging ating mga kababayan po. And what will happen if they choose to stay silent? And second question, gaano po kahalaga itong 2025 elections para mabago po yung sitwasyon ng Pilipinas natin. Hindi lang po dito sa malayang pamamahayan, pero maging dito sa kahirapan, sa issue ng illegal na droga. Ano po yung paalala natin sa ating mga kababayan? Because they will be choosing senators, they will be choosing representatives of their places. So ano po yung paalala po natin sa atin? Sagutin ko yung unang tanong. Yung unang tanong mo is, gaano ba kahalaga na hindi lang kami, kundi ang mga kababayan natin ay kasama rito na nagsasalita. Alam niyo, months ago, paulit-ulit ko yung sinasabi, kaya gusto kong sagutin to dahil paulit-ulit kong sinasabi to sa aking social media account. Let's multiply. Huwag tayong manahimik kasi alam ko na mangyayari to. Diba? Na iisa-isahin kaming patahimikin. At mas madaling patahimikin ang iilan lang. Pero pag tayong lahat nagsasalita na o mas marami na ang involved, mas marami na ang may tapang na magbigay ng opinyon at maglahad ng mga impormasyon, well, hindi naman siguro nila tayo kaya lahat tawagin sa congressional hearing at hindi rin naman siguro magkakasya sa kulungan. So mahalagang sabay-sabay tayong magsalita, magbigay ng opinyon, at bantayan ang mga nangyayari ngayon. Let's get ourselves better informed and get involved. Wait, can I add to that? Kasi baka iniisip ni Ace Barbers kami mas konti kesa dati. I hope he likes traveling because the others are suing in their districts and cities. I hope you like traveling. Tamang-tama kasi ito din yung gusto kong sabihin. Ito din yung gusto kong sabihin kanina. Sabi nga ni KLC, we are just an example. Kami yung Noisy 37, kami yung maiingay eh. Kung hahayaan namin na patahimikin kami dito, kunwari, tumahimik kaming lahat, mas madali yun. Hindi na natin kayang magsalita pa. Kasi next time na maging may noisy na naman, gagawin lang nila yung ginawa nila sa amin. And wala na kaming karapatan, hindi na namin magagawang magsalita. Kasi uulit-ulitin lang, it's a never-ending cycle. Pag may nagsalita, i-invite ka lang sa House of Representatives. Nandito kami para sa simula pa lang, ikilin na agad yun. Tapusin na agad yun. Nandito kami para sabihin na kami pa lang, dito pa lang, wala nang ibang mabibiktima to. Kaya importante na parang tren eh. Diba? Hanggat walang nagbe-break, walang nagsasabing tama na, walang nagpapara, tuloy-tuloy lang yan, baka nga pabilis pa yan ng pabilis, paabuso ng paabuso, masasagasaan ang pwedeng masagasaan. Now, dito pa lang, sa una pa lang, samahan nyo na kami. Kasi kung hindi kami, kung mapatahimik kami, there will be a time na baka ikaw, kapatid mo, pamilya mo, kung kaya nila sa amin na maiingay, paano pa ikaw na iniisip nila na walang boses? Okay. Can I also add to that? When we were discussing what was happening to us, tao lang din naman sila. Kasi ako, sa mga ugali kami, joke. But people were affected because
because their families were affected. Diba? Their jobs are affected. Mabilis naman mag-sorry, mabilis magtahimik. Pero everybody here were in agreement, all of us were in agreement na this is a burden. Burden siya of responsibility. Kami yung unang ginawan ng ganito ng Congress. If we fold, it will dictate how the rest of the Philippines will respond to the bullying of those in power. If tumahimik kami at natakot kami, then kami nga natatakot ng iniingi namin, ano pa kaya yung regular Filipino? So, actually, oo naman, we're affected. But we are also feeling the burden of responsibility that what we do, how we choose to respond to this, will set the course for the Filipino. Hindi lang kami, mga anak namin, mga ano namin. So, right now, we're doing this so that alam ng mga tao at alam din ng mga abusadong kongresista at those in power now and in the future that there's a way to yung legislative overreach nila, yung abuse of power nila, there's a way to respond to that. We have courts and we the people, we are more powerful than any politician. We have to remember that. Mas ano tayo, mas powerful tayo. We are mass in numbers. You have to remember that when it gets overwhelming, na mas importante kasi marami tayo, konti lang sila. And they derive their power from us. Remember that when it gets over, we do have to remind ourselves of that every time when it gets overwhelming. Pero yan, kung hindi namin gagawin to, kawawa tayong lahat. So, that's why. Now, speaking of power, malipad elections na po, we will be choosing senators, congressmen. So ano ang dapat gawin ng ating mga kababayan upang magbago itong tahak ng nangyayari sa bansa natin? Alam naman natin lahat kung sino yung salbahe. Hindi natin i-vote yung mga salbahe. And I think, no, related yung parating na eleksyon sa nangyayari ngayon. They just want to shut us out. Shut us up. Yes. Issue ng fake news grossly interferes with the electoral process. Bakit itong COMELEC hindi umaangal? Mayroon na rin silang mga bagong rules about what you can and cannot accuse a candidate of whatever. Diba? Kandidato sila eh. May karapatan kaming kilatisin yung mga yan. Pero ang ginagawa nilang nang aakusan ng fake news, gustong magpatawag sa Kongreso ng hearing on fake news, maliwanag naman para busalan kami. At saka busalan ng busalan ng ordinaryong mamamayan. Kasi nakaka-apekto to ng diskurso. Siyempre, 2 beses ka mag-iisip bago ka mag-post. 2, 3 beses ka mag-iisip kasi baka COMELEC na yung kumakatok sa inyo. Di pa nga maliwanag kung ano yung rule. Di pa nga na-define kung ano yung fake news. Hirit na sila ng hirit. Fake news, fake news, fake news. Magawa sila ng polisiya sa ekutibo tungkol sa fake news. Pero nakakaligtaan nila, paano ninyo pupulisin ang fake news? Hindi nyo pa sinasabi sa amin kung ano yun. Baka nakalimutan ninyo, gagawa kayo ng batas, hindi nyo masabi sa amin. Ano ba yung sinabi namin na peke? Ano ba yung sinasabi ninyo na kinaiinisan ninyo na fake news? Wala hanggang ngayon. At kahit dun sa mga dalubhasa, hanggang ngayon debate pa rin. Ano ba lang ang pinaparusahan sa ibang bansa? Ito tinignan na namin. Ang pinaparusahan sa ibang bansa, yung may mali siya. Pagka nagsalita ka, mayroon kang sinabi, in spite of the fact na alam mong peke yan, kahalintulad yan ng libel. So, yun ang tinitignan. Isa ngayon sa atin, kung ang sinabi mo, nakakapanirang puri, may mali siya, libel yun. May batas tayo sa libel. Pero yung hirit na fake news, talagang hindi nila dinidefine para madali silang magturo. O ito, fake news yan. Pwede nilang isumbong sa COMELEC. O ito, kung ano-anong sinasabi tungkol sa kandidato without defining it. Anong ibig sabihin niya? Violation yan ng due process. Hindi nyo kami pwedeng parusahan kung hindi namin alam na mali yung tinutukoy ninyo.
Pero habang hindi nila dinidefine kung ano yung fake news, they get to say, ito fake, ito fake, ito fake. Kung sino yung nakasakit sa kanila, di ba? Sila yung peke. Ganun ang nangyayari ngayon. Miss MJ. Wait, may sasabihin ako. Well, yung sa question ni Jason na ano yung value ng 2025 election dito sa mga kaganapan na to. At napaka-importante nito kasi yung mga pipiliin natin ngayong election na ito ang magdedetermine ng uri ng eleksyon na mararanasan natin in the next 2 or 3 election cycles. So that is why this election is very, very important. Dapat ang piliin ng ating mga kababayan ay yung mga kandidato na hindi i-enable ang mga ganitong klaseng pag-iisip na kapag tinatanong mo sila tungkol sa trabaho nila, ang bato sa'yo, troll ka, fake news ka, narco-vlogger ka, pogo-vlogger ka. Kapag ang mga kandidato sa inyo ay walang bukang bibig, kundi i-enable ang uri ng pamumuno ng Marcos administration na ayaw sumagot sa mga accountabilities nila, na panay gaslighting ang ginagawa sa atin. If you are going to elect this kind of individuals, sa susunod na mga eleksyon, maybe 2-3 election cycles, magiging ganon ulit tayo. Magiging ubusin ulit ang pondo ng bayan. Hindi natin alam kung meron pang matitirang dugo sa mga Pilipino by that time. So that's why it's very important to choose for someone na nilalabanan ang ganitong klaseng bulok na pag-iisip sa pagpapatakbo ng bayan. They have to answer. Ang dami-dami nilang dapat sagutin. Ang dami-dami nilang dapat sagutin tungkol sa mga pangako nila na food security. Ang dami nilang dapat sagutin tungkol dyan sa budget. Ang dami nilang dapat na resibo na dapat pinapakita kung saan napupunta ang perang ginagastos nila, asa ng mga flood control projects, kinamamatay ng mga bawat Pilipino yan. Paparating na uli yung, ilang buwan na lang, paparating na uli yung tag-ulan, babahain na naman tayo. Inaudit nyo na ba yung mga flood controls na pinondohan nyo ng bilyon-bilyon? Mag-isip kayo ng paraan kung paano ang mga infrastructure projects natin ma-audit dahil lahat kayong nandyan, contractor din mga tutang ina ninyo. Build our nation. Kung ang pipiliin ninyo ay mga katulad ni Congressman Barbers na yung asawa niya may utang na 29 million worth of luxury bags, ano mangyayari sa Surigao? And then, I just have to react on this because Ace Barber said several times, ganyan ba kayo pinalaki ng magulang ninyo? Mura ng mura. Well, Ace Barbers, ganito ako pinalaki ng magulang ko. Tumakayo ako sa mga abusadong kagaya mo. Ikaw, hindi mo mahal ang Surigao. Bulok na yung mga minahan dyan sa Surigao. Ano na nangyari? Ang ganda-ganda ng probinsya ninyo. Yung minahan sa inyo, ano na? Ano ang nagawa? Tagal-tagal mo ng public official. Anong nagawa mo para sa kapwa mo sa Surigao mo? I mean, these are the things that you should ask yourself. And these are the people who will not answer questions. Instead, pipitin ka, titirisin ka. Bakit? Kasi ordinaryong tao ka lang. Nakahanap ka ng katapat, Ace Barbers, kasi hindi kami papayag na ganun-ganunin lang ninyo, tapak-tapakan lang ninyo, and I think sa uri ng pagtrato ninyo sa mamamayan na para bagang kayo ang amo namin. Someone has to say, let's stop this madness. Lalaban kami, and lalaban kami hanggang dulo. Kita-kita tayo sa finals. And kung akala ng mga kongresista na tatahimik kami dahil pinatawag nila kami sa kongreso, parang ang feeling ko lalong umingay. So, backfire. Oo, di lang yun. Ang mga sumusunod sa amin, nagbabasa sa amin sa social media, lumalakas na rin ang loob. Kasi nare-realize na rin na hindi lip service ang nasa saligang batas. Nakikita nila na buhay ang saligang batas, buhay ang aming mga karapatan, at buhay na buhay ang spirito ng 1898. Yes. At nga pala, ang pagmumura
katulad ng ginawa kanina ni Joey ay hindi po libelous. Okay? Linawin po natin yan ha, ayon sa Korte Suprema, may desisyon na dyan na ang mga ganyang expression at emosyon ng mga putang inang ganyan, hindi po libelous. Parang hindi ba ka panipaniwala pag ako yung nagsasabi ng putang ina? Ang sa akin lang po, yung panawagan ko sa mga kapwa ko butante, huwag iboto ang stupido. Bigyan ako ng example ni Attorney Trixie, yung sabi niyang baka fake news ngayon tapos bukas yung noon ang paniniwala is flat ang earth. Tapos fake news yung bilog ang mundo. Di nagtagal, ang naging fake news na yung flat ang earth at bilog na ang mundo ang alam ng tao. Kaya ako I think ang solusyon sa fake news is better freedom of expression. The solution to wrong information is more correct information. At ang solusyon nyo dyan ay gumawa kayo ng mga batas para gawing mas matalino ang tao. Kasi sa panahon ngayon na wala na tayong problema sa access sa information. Overload na ang information. Gawa kayo ng mga batas na gawing matalino ang mga Pilipino para pag nakita nila yung mga news at mga post, kaya nilang i-determine. Guys, napatunayan na natin to sa Rappler. Walang nagpatahimik sa Rappler. Ang nangyari lang, dahil kinorek sila ng mga Pilipino, naging distrusted sila. Hindi na natin sila kailangan patahimikin. Pag nagsasalita sila, wala nang nakikinig. Exactly. At kung sa tingin nyo, nagsasalita kami ng mali, i-educate nyo ang mga tao. Patunayan nyo na kayo ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi kung magagawa nyo yun, wala na din namang makikinig sa amin. Hindi nyo kami kailangan. Totally agree. Masisira nyo yung reputasyon namin. Ang problema, since hindi nyo mapakita na mali kami, papatahimikin nyo na lang kami. Yun ang solusyon nyo. Gusto kong sagutin yung kay Sir. Ang boto po natin, sa nakikita nating mga kahirapan at pagkakamali, ay gamitin po natin. Sabi ko nga, wag mo na yung hindi to yung panahon ni PRRD na meron tayong convenience to look for the best, to look for the smartest. Ito muna yung panahon na katulad ng panahon ni Pinoy na our vote, we are using it as a protest, as a way for us to send a message. Ngayon hindi nila tayo pinapakinggan. Kahit anong sigawan natin na certification by liquidation, by CAM report, GAA, diba? PhilHealth, isipin nyo hindi kami hindi nagsalita yung mga tao, diba, parang Ukraine na tayo. Diba, look at Ukraine right now. So, pero tinatawag nila kami nun makapili, diba? So, walang problema. So, ngayon, let's use our votes right now as a sign of protest. Gamitin natin para ibalik yung kapangyarihan sa mga tao na pag hindi nyo kami pinakinggan, pwede namin kayong hindi na iboto ulit. Pwede namin, sabi ko nga, hindi ako fan ng lahat ng lineup ni PRRD, but I will vote all of them just to send a message. Kung meron ako dyan nabububuhan, kaya naming panalunin yan. Kaya naming panalunin yan kung makikinig lang kayo sa amin. And yun yung ibigay nating message. Na pag nakinig kayo sa amin, you will never go wrong. At pag nakinig kayo dyan, kaya namin kayong tanggalin. Nasa atin po ang tunay na kapangyarihan. Yun yung ibalik natin. Pag natalo po tayo sa eleksyon na to at hindi natin na-send yung message na yun sa eleksyon na to, mas lalong hindi nila tayo pakikinggan after ng eleksyon. Kasi wala naman pala kayong kapangyarihan eh. Konti lang naman pala kayo eh. This is the time to pull off another 2016 election. Let's use our vote to change this country. Okay. So, yung gusto kong sagutin yung tanong ni Jason, no? Yung napakaganda na nangyayari ngayon, nagpakita na sila kung sino sila, di ba?
yung mga tumatakbo para sa susunod na eleksyon, itong 2025, pinakita na nila sa atin ng maliwanag kung sino sila. Stupido ako, arrogante ako, bastos ako, abusado ako, di ba? Yung mga nag-sign ng impeachment na yan, no, maliwanag na maliwanag. Kasi alam naman natin kung anong nangyari, kung anong ibig sabihin ng pag-sign ng impeachment na yan, di ba? Pero mo 32 plus million ang bumoto para sa Vice President. At yan yung talagang nag-focus sila dyan, no? Imbes na doon sa mga totoong problema ng bayan. Ngayon, hating-hati, nag-aaway-away. No, hindi sila nakinig doon sa rally ng Iglesia ni Cristo, no? Milyones ang lumabas noon. So, nagpakita, yung delikado kasi dito, yung katulad din sabi ni Coco, pag pinabayaan natin ito, we're setting a precedent. Ito na yung bagong law, ito na yung bagong standard. Yung nakikita natin na massive vote buying, na sinisira ang Pilipinas, na imbes na pumunta sa PGH, imbes na pumunta sa mga indigenous people sa hirap sa buhay, napunta sa vote buying. Diba? So, pinakita na nila, ito mga nagvo-vote buying na ito, wala silang kakayanan, wala silang alam kung paano sila botohin ng Pilipino, katulad ng pagboto natin sa Vice President at sa kung sino pa, no? Binoto natin kasi nagsisilbi sa bayan. Hindi sila marunong magsilbi sa bayan. That's all the trick that they have up their sleeve. Yan lang yung alam nila. Itong lalo na ng mga dekada ng mga politiko na yung katulad ni Martin Romualdez, yan lang ang kaya niyang gawin kasi yun lang naman ang alam niya. Hindi siya nagsilbi sa bayan. So napakaliwanag, di ba? Napakaliwanag. Ang ganda-ganda nung nangyayari sa pananaw ko kasi tayo ang totoong kapangyarihan dito. Takot na takot sila sa atin, lalo na pag na-figure out natin na napakarami natin kumpara sa kanila at kailangan sa elections na ito, ilatigo natin yung mga abusadong yan. Pero, dugtungan ko lang yung sinabi kanina ni Coco tungkol dun sa fake news. Alam niyo, nung panahon ni PRRD, kaliwat kanan ng black propaganda sa kanya. Kaliwat kanan ng mga fake news. Yung 7,000 in Chiki, naging in just a matter of few days, 14, 20, 27, 37, 40, ewan ko na ngayon, diba? So, ang bilis ng pag-akyat. Anong ginawa ni PRRD noon, diba? When I asked him about that and told him, suggested na, sir, baka naman pwede tayong kumuha ng PR firm para naman i-correct yung mga ganyang nangyayari. Ang sagot niya, ayaw niya because he will not spend people's money just so pagandahin yung image niya or i-correct niya yung mga yan. Those are lies. So, ang ginawa natin ng mga ordinaryong Pilipino, and isa na nga po ako doon, is to correct those disinformation and to combat those fake news with facts and stats. Di po ba? Hindi nga siya nag-hire ng mga ahensya para gumawa nun eh. Tayo mga ordinaryong Pilipino ang nagtulong-tulong to correct those disinformation. And ngayon, they have all the resources. May PCO sila, may mga, ang dami-dami nilang resources para i-correct kung meron man totoong fake news na nagaganap. Di po ba? Bakit hindi nila gamitin yon? Bakit kailangang immediately itag ang mga critics as trolls and fake news? Diba? At i-regulate ang social media. Diba? Alam natin na ito yung tawag nila, Attorney Trixie, prior restraint. So, kaya kami nag-petition sa Supreme Court because we think na yung ginagawa ngayon sa amin really is to silence us. And, you know, this is very much against freedom of expression. And alam nyo kung bakit napakahalaga ng freedom of expression na to, balikan ko yung tanong niya kanina, bakit kailangan lahat tayo nagsasalita, hindi lang ilan? Kasi, pag ito ang nawala, sunod-sunod na yan. Yung mga iba pa nating kalayaan, lahat yan mawawala isa-isa. Yun lang.
Ako, di ba tinatanong nyo paano, Magkano yung isusue mo siya? Di ba you're gonna sue him for so much? yeah. So much. Magkaka-his and hers kaso sila. So much. More than 29 million. Bakit 29? 29 talaga? 29 million? Bakit nga ba 29 million? Ano masasagot Mas ikaw ang nakakaalam nun? Bakit 29? Parang his and hers. His and hers. Because we're Para naman, petty. pantay yung laban. Anyway, ako talaga, di ba, tinatawag nila yung team ng PDP na Team Suka. Patama lang ho yun. Kasi, right now, what's happening in our political scene, it's a virus and it's bacterial. Hindi na siya masusolusyonan. So, we need new breed of leaders. Tanggalin natin yung luma. Huwag na ho tayo maniniwala sa name recall, sikat na artista. Tingnan nyo kung ano yung mga nagawa sa bansa natin, sa lugar nila, kung talaga nakapag-deliver sila sa dekada or ilang taon silang nanilbihan. Tingnan ninyo ang pagbabago ng kanilang pamumuhay. Kung dati nakachinelas, biglang ngayon, nakachinelas pa rin. Pero Valentino na. Alam mo yon, kung dati Habayanas, social pa rin naman Habayan. Ano yung isang slippers? Wow, hindi alam Yung niyo luma. yun. Wow. Spartan. Rambo daw. So, nag-Habayanas, tas ngayon, nag-Crocs na, then nag-Valentino and Louboutin na. So, let's change the narrative of political scene. Bumoto po tayo ng bagong mga politician at leader kasi hindi pa po sila polluted ang kanilang mga utak. Hindi po sila mga puppet na kinokontrol ng isang liderato. Bumoto po tayo ng mga may paninindigan, hindi lang dahil nangangako. But talaga kasi pagbago ang politician, maganda ang magpapasikat. So, yun po, yun lang yung akin. We need new breed of leaders na hindi nakikisama dahil para isalba ang kanilang political career. Pwede pa padagdag lang. Okay, so actually, ang sinusubukan ngayon ay ang Pilipino. Di ba? Sinusubukan ng Pilipino ngayon yung test na ito. Hindi talaga yung mga politiko eh. Kasi ang test sa atin, pwede ba tayong bilhin? Meron ba tayong presyo? May presyo ba yung boto natin? Kasi ang sinasabi nitong mga kurakot na ito sa gobyerno, kayang-kaya namin kayong bilhin. Tatapalan lang namin kayo ng pera. Pera pa natin yun, di man lang nila pera yun, di ba? At kayang-kaya namin kayong bilhin. Pwede kayong tumayo at pwede ninyong sabihin, kasi akin na, iboboto kita ulit, ikaw walang kwentang magnanakaw ka na wala kang ginawa ever na kagandahan para sa probinsya natin kasi binigyan mo ako ng pera. Or pwede mong sabihin, tumayo ka dyan, kukunin mo yung pera ko ito at bumoto ka kung sino yung gusto mo. Okay? At saka yung gusto ko rin dagdagan yung sinasabi ni Cathy kasi yung sinasabi mo, Cathy, di ba, bago akong politiko, tingin ko, kasi tumatakbo ako, di ba, hindi naman ako politiko. So, wag na tayong bumoto ng politiko. At saka tingin ko, ang titignan ninyo yung track record, kung anong ginawa niya sa buhay niya. Wag yung isarado niya ng yung tenga ninyo kasi puro magaganda yung mga salita ng mga yan. At tignan niyo kung anong nagawa nila sa buhay nila. Tsaka one other thing, if you read between the lines with Ace Barbers, lagi niya nang sinasabi that his purpose is to regulate social media. Let's not kid ourselves. He wants to regulate social media content, not social media. Because if social media, there are already other ways. He will talk to Facebook, he will talk to X, Instagram, whatever. He will talk to the people who could actually do something about it. What he wants to regulate is content. Kasi, for example, he would say, yes, ang laki ng issue niya sa sa mura. Yung inulit-ulit niya dun sa Feb 18 second hearing, yung mura. And he says, paano ba kayo pinalaki ng magulang ninyo? And what he said is a clear indication that Ace Barbers is the most out-of-touch politician ever. Can you imagine, issue sa'yo ang mura?
when yun na nga lang ang natitira sa mahihirap, pupunta at pipila. So I asked a waiter because we were in a room, and then I asked him, sabi ko, kuya, masama ba talaga? Ikaw ba nagmumura? And he said, pag sobrang nagagalit na ako, ma'am, nagmumura na ako. Kasi ang gobyerno ngayon, nangyayari sa yung nanakawin yung PhilHealth, makakamura ka naman talaga. For Ace Barbers to have never experienced a situation where he would cuss out of frustration is an indication that he's so out of touch, and he's saying this from a place of privilege. Never kang nagmura, or sa'yo masama ang magmura because you were never frustrated. You have never lined up at a public hospital to be turned away kasi puno na. You have never had to line up sa terminal ng jeep and sobrang hirap ng pinagdadaanan mo. The fact that it's such a big issue to you that people have to cuss out of frustration shows how so out of touch you are to the struggles of the normal Filipino. Issue na yun sa'yo. Issue na sa'yo yung magmura. So you just have to admit to the Filipino na ang issue mo is you want to regulate content, not social media. Because if you want to regulate social media platforms, there are so many other ways. And it's not us. Kasi 95% of who you invited in the first hearing, out of the 40 vloggers, you invited 37, actually 38 critics. Dalawa lang doon yung token not anti-administration or not critics. So, and then you tried to add more sa Feb 18. But obviously, people can read between the lines. This was not the intention was not for aid of legislation, especially because of the timing. It's not as if you could pass legislation for this because matatapos na yung 19th Congress. You wanted people to pay for hurting your feelings. I never hurt your feelings though. I'm just kidding. Pero yun nga, parang yun nga. So, dapat aminin nyo na lang na you were targeting people. You were targeting critics. Kasi this was, overreach yun eh. Wala nang time for you to make new laws. Tapos lahat ng pinatawag ninyo, critics, di ba? 38 criticize. So, yun, that was not and the way you have such a huge issue about people cussing you out is proof that yung content yung issue mo. That was not fake. If people can cuss you out, it's their right. Not only that, it's such a big issue for you, yung pagbumura, nasa kaligitnaan ka ng gutom. May problema talaga sa pagkain. Sa palibasa, hindi ka nakakaramdam nun eh. Hindi ka nag-aalala kung bukas hindi ka na makakakain. Hindi lang yun. Ang nakikita namin na nagtotrol sa amin pagdating sa pag-uusap ng pagkain, umihirit sila, di ba ikaw yung gutom? Ayo, gutom na to, pakainin ninyo. Hunger is a joke to you. Isyong malaki yung pagmumura. Pero ang issue ng gutom at pagkain, pinagtatawanan ninyo. That just shows us exactly the kind of person you are. At natatakot kayo eh. Kasi kami yung nagsasabi sa mga tao kung anong klaseng tao kayo. Kung gusto ninyong maganda yung sinasabi namin, di sana maganda yung napapakita ninyo. Minsan, manood lang kami ng mga hearing dyan sa Kongreso, ano nakikita namin? Arrogance. Paano mo sasabihin na tumigil kami magsalita, yan ang pinapakita ninyo? Paano nyo sasabihin na stop talking that way about us? Tapos meron pa kayong lip service na okay lang naman, di ba? Pag tinawag kaming stupid. Pero at the same time, tatawagin yung bakla yung isang straight na vlogger. Patuyin ko ng makeup kit ko yan. Yeah. Ang noisy talaga natin, dalawang tanong lang. Grabe! Dalawang tanong pa lang, hindi tayo matapos-tapos. Follow up ako kay yung tungkol sa mura. Una, ang pinasok nyo, mga government officials, ay politika kung saan ang mga boss nyo ay mga tao, mga
At hindi nyo pwedeng sabihin na ang pwede lang magsalita dyan dito sa gobyernong to, ang mga kasama, ang mga boss nyo, mga may pinag-aralan, mga walang pinag-aralan, mga mayayaman, mahihirap, mga pinalaki sa aruga, mga pinalaki sa tough love, may mga pinalaki na religious, may pinalaki na hindi. Hindi nyo pwedeng sabihin, hindi pwedeng magmura kung yun yung pinalakhan nila. Lahat pwedeng magsalita. Dapat nga yun yung inaalagaan nyo. Diba? Kung palamura yan, huwag yung pakinggan yung mura, ang pakinggan nyo kung anong sinasabi, ano yung message, kaya siya napapamura. Yun yung problema eh. Masyadong nasasaktan yung damdamin nyo na hindi nyo na tinitignan kung ano yung mismong sinasabi ng tao, bakit siya nagmumura. Hindi namin kayo binabayaran para gamitin nyo yung pera ng bayan para depensahan yung mga fragile hearts nyo. Diba? Yung mga Disney princess nyong puso. Diba? Dapat pinasok nyo yan dahil matapang kayo at ready kayo na balikan ng mga tao pag hindi nyo ginawa yung tama. Hindi nyo pwedeng sabihin na yung mga nagmumura, hindi kayo pwedeng magsalita, yung mga hindi lang nagmumura. Hindi nyo pwedeng sabihin na yung mga hindi nakapag-aral, wag magsasalita kasi na-offend kami sa mga wordings na ginagamit nyo. Paano kung ganun sila lumaki? Kasi nga, laki sila sa hirap at laki sila sa isang lugar na mapapamura ka talaga sa grabe ang krimen. So, solusyonan nyo ang problema ng bansa para yung mga nagmumura, hindi na nila kailangang magmura. Hindi sila matututong magmura at lagi na lang silang nakangiti. Laging magaganda ang mga salita na sasabihin nila. I'll give you one, Attorney Trixie, ilan ang boto na kailangan? I'll give you one reason na nakikita ko kung paano natin magagamit yung boto natin para sa election. Attorney Trixie, ilan ang kailangang boto para sa impeachment trial ni Inday Sara para matanggal siya or 2/3. So kung 24 sila, that's 16. Isipin nyo na lang kung boboto tayo ng 12 na aligned. Kung hindi natin gusto yung desisyon ng House of Representatives, ng mga congressman nyo, kung hindi nyo gusto yun, kung hindi nila kayang sundin kung ano yung gusto nyo, gamitin nyo yung boto nyo para ipakita yung gusto nyo. Diba? Hindi nila kayang paglaban eh. Yung gusto nyo, hindi nila kayang paglaban. Use your vote para ipaglaban yung gusto nyo. Kung ayaw nyong ma-impeach si Inday Sara, vote those people who you think will not vote para mawala si Inday Sara sa posisyon niya at hindi siya makatakbo sa 2028 election. Kasi isipin nyo, kung 12 na pro-Duterte o 12 na nagsasabi ng gusto nyo na sa Senado, isipin nyo 12 na hindi boboto, hindi na agad mapapaalis si Inday Sara. Yan lang kung gusto nyo na hindi matanggal si Inday Sara, yan lang kung hindi nyo gusto yung ginawa ng mga congressmen nyo. Use your vote to send a message. Use your vote to make a difference. Use your vote to show this admin, your congressman, that is not your voice. Closing statement. Does anybody want to do a closing statement? Okay. Ay, sige, isang tanong. Siya daw. Since nasabi na ito lahat, naniniwala po ba kayo, Attorney Trixie, at kayo lahat dito, na ito na po yung tanda na mapatay po nila sa demokrasya? Nagtanong ka na naman eh. Ang ingay namin, panibagong mga 3 oras ang sagot siya. Ang tanong mo, naniniwala ka ba ito ang sinyales ng pagpatay ng demokrasya? Well, at least yung karapatan natin magsalita at magpahayag na isang haligi ng demokrasya, nakikita natin na kukorap na siya. Kasi kapag ang mga tao na protektado ng batas, ng saligang batas, ay gustong magbawas ng karapatan ng ordinaryong mamamayan, may problema na talaga. At ang tagal na yung last time na may nagtangkang gawin ito, kung di ako nakakakalimot, 1972 yata, yung last time na nangyari yung ganito.
Ano nga ba yan? Teka. Tandaan ko muna ha. Familiar kasi yung pangalan eh. Pero 1972, ano yung senaryo noon? Lahat ng pahayagan, government control, di ba? Matapos ideklara ang martial law. Kung hindi man government control,